Sino ba ang hindi pumunta ng butika sa atin? Lahat naman yata tayo nakarating na o kaya natulungan na ng butika para sa mga hinahanap nating gamot o kaya mga bagay na pwedeng makuha sa butika. Narito na ang programang tutulong sa'yo sa atin para magabayan tayo, para tama ang serbisyo at produktong makukuha mo. Ang Botika ni Tita. Kasama si Tita Maru Pahati Sarne. Kaagapay ang mga ekspertong magbibigay gabay sa mga gamot, supplement o kaya kahit na anong produktong pwedeng mabili sa loob ng butika. Kinig na sa DWIZ Manila, DWIZ News FM Nationwide at panoorin sa Aliw 23, DWIZ Facebook at YouTube. Magpagaling at magpa-healthy kasama ang Botika ni Tita. Kung ang pharmacist kayang bumasa ng sulat kamay ng doktor, ang inyong tita kaya magtanong sa doktor. Yung mga iniisip nyo pa lang, itinatanong na natin yan. Welcome po dito sa Botika ni Tita. I am your Tita Maru Pahati Sarne. Ngayong araw na ito, ang pag-usapan po natin ay allergic rhinitis. Achoo! Pero meron pong iba pang mga komplikasyon sa ating mga ilong. Alamin po natin kung ano yan dito po sa ating palatuntunan. Pero bago ang lahat, dito muna tayo sa ating health capsule. Nadiskubre ng mga siyentista sa Medical Research Council Laboratory ng Medical Science and Imperial College London na kapag sinwitch off ang proteinang tinatawag na IL-11 ay nadadagdagan pa ang haba ng malusog na buhay ng mga daga ng mga 25%. Tinesting ng mga siyentistang nakikipagtulungan sa mga mananaliksik sa Duke NUS Medical School sa Singapore ang epekto ng IL-11 sa pamamagitan ng pagtatanggal ng interleukin-11 sa mga daga. Napahaba nito ang buhay ng mga daga na mahigit sa 20%. Sinaksakan din nila ang 75-week-old na daga na ang edad ay kahalintulad sa 55 years old na tao ng anti-IL-11 antibody, isang gamot na nagpapahinto sa epekto ng IL-11 sa katawan. Ang resulta na isinapubliko sa Nature magazine ay nagpakitang ang mga dagang binigyan ng anti-IL-11 drug mula sa 75 linggong edad hanggang sa kamatayan ay nadagdagan ang haba ng buhay ng 22.4% sa lalaki at 25% sa babae. Nabuhay ang mga daga ng hanggang 155 na linggo kumpara sa 120 na linggo lamang sa mga hindi sinaksakan ng anti-IL-11 drug. Mga kaibigan, isa po itong espesyal na episode na hatid po sa atin ng isa sa mga leading integrated research-led global pharmaceutical company, ang Glenmark Philippines. Ang Glenmark Philippines po ang nasa likod ng paggawa ng pinakabagong combination po ito ng intranasal and antihistamine olopatidine at intranasal corticosteroid na mometasone. Nasal spray para po ito sa allergic rhinitis. At bago po matapos ang buwang ito dahil po sinelebrate noong July 8 ang National Allergy Day, kaya kasama po natin upang talakayin po ang allergic rhinitis at iba pang komplikasyon sa ating mga ilong. Isa po siyang ENT. Actually, siya po ay fellow po ng Philippine Society of Otolaryngology, Head and Neck Surgery, member Philippine Academy of Rhinology, member din po siya ng American Rhinologic Society, active consultant po ng Asian Hospital and Medical Center, active consultant po ngayon ng St. Luke's Medical Center Global City at Quezon City at consultant din po siya sa Medical Center sa Taguig. Wala pong iba kundi si Dr. Maria Lourdes Enecilia. Doc Lourdes Enecilia, hello! Hello, good afternoon po. And good afternoon po sa lahat ng nakikinig at nanonood po sa Botika ni Tita. Ayan, ang ganda ng boses ni Doc, di ba? Di ba? Anyway, Doc, ngayon pag-usapan natin itong tungkol sa allergic rhinitis. Kasi, syempre, yung mga tao tumutulo, di ba, na hindi makontrol, bumabaying, na hindi makontrol yung kanilang morning routine na yan. Yes, yes. Di ba? O kaya minsan gabi na raw, iniistorbo pa sila nito. May kinalaman ba yan sa shape ng iyong ilong? Kaya ka nagkakaroon ng allergic rhinitis? Unfortunately, hindi po.
dahil sa shape, no? So, whether matangos po ang ilong, pango, or naritoke na po ang ilong, talagang kung genetically po, namana po natin yung allergic rhinitis at actually may environmental factors din po, no? That come into play pag nade-develop pong allergic rhinitis sa isang tao. So, pag meron po tayo noon, kahit ano pang hugis ng ating ilong, talaga atakihin po tayo, basta na-expose po dun sa specific allergen na kung saan tayo sensitive. Ay, ganun. So, kahit na ang ganda-ganda ng ilong mo talagang wala, tutulo, the runny nose. Yeah. So, kailangan pong ipatreat kasi pangit naman matangos na ilong pero tumutulo po ang sipon. Oo nga, ang hirap kontrolin minsan, Dok. Minsan nga, hindi raw nila napapansin. Yes, No? nakasanayan na. Na biglang, tsaka kami biglang lumalabas, hindi napapansin. Pag ba allergic rhinitis, clear talaga yung lumalabas or minsan meron din siyang kulay? Okay. Pag allergic rhinitis lang po talaga yung problema, no? Usually yung sunod-sunod na pagbahing, tapos what you call runny nose, watery runny nose po yung classic description po. Matubig at clear, yes. Tapos pagbahing, kati-kati ng ilong at pagbabara ng ilong. Ngayon minsan, yun nga, pag pinabayaan kasi nakasanayan, no? Tuloy-tuloy po yung pagbabara ng ilong, minsan lumalapot na po yung sipon kasi naiipon. At minsan, pwede pong magkaroon or tumuloy sa infection. Kaya, importante din kahit sabihin na sanay na po sila sa symptoms nila, pag tuloy-tuloy po to, dapat ipatingin or i-treat. No? Kasi pwede kong tumuloy siya sa infection at doon po yung nagkakakulay or lumalapot po yung sipon. So, ano ang mga impeksyon na pwedeng makuha dito sa allergic rhinitis na napabayaan? Well, pwede po siyang tumuloy sa what we call bacterial rhinitis po. No? So, nagkakaroon na ng mga bacteria sa sipon dahil naipon po siya. And then, well, lahat naman ho tayo pwede magkaroon ng cold, diba? Or flu. No? Pero mapapansin ng iba is, lalo na pag may allergic rhinitis, pag magkatrangkaso sila, kunwari tayong dalawan, pareho nagkatrangkaso, nagkahawaan, yung may allergic rhinitis, ang tagal. Ang tagal ng symptoms, tagal po bago mawala yung sipon, yung ubo, kasi meron silang isa pang sakit na nandun sa background na nagpapalala. No? So, maraming different viruses or bacteria na pwedeng magkaroon. But what's important is that, yun nga, pag uncontrolled ang allergic rhinitis, dumadagdag po ito sa nararamdaman nila. Kaya magandang kinokontrol po. Pero may kinalaman ba yung immune system mo? Kaya nagtitrigger itong allergic rhinitis? Yes. Actually, immunity po talaga ang key center po niya. No? Meron po doon sa mga taong may allergic rhinitis, meron sa immunity nila na sensitive nga po sila sa certain allergens. So, kaya medyo for life yan. Or humihina lang minsan, mas naging tolerant, or pag maganda yung health nila, medyo mas kaya nilang hindi magka-symptoms. No? Pero basta expose sila dun sa specific allergen na yon. Kaya malakas yung immune system mo o Opo, pag hindi? marami yung allergen na yun sa environment niya, pwede talagang magka-symptomas. Okay. Yung mga nagka-COVID pa, pwede sila magkaroon ng allergic rhinitis? Or is allergic rhinitis namamana, genetic? It's genetic. Meron pong genetic factor kung na namamana. Pero nakita rin ho nila na mas marami pong allergic rhinitis ngayon kaysa dati. And that's because daw of our environment. So may factor din po yung environment. Yung So, hindi lang dahil dito kay COVID-19. Yan, hindi lang Oo. po, hindi lang po talaga. Isang factor nakikita nila nakaka-help is like breastfeeding. Yung mga breastfeed babies daw, medyo less po ng risk ng development of allergic rhinitis. Wow! Ang mga sobrang mag-antibiotics ng bata, mas nagkaka-allergic rhinitis daw. So may marami pong theories actually, no? May ibang naniniwala, may ibang hindi. Pero may iba pang factors maliban sa genetics na come into play. Kaya importante ng breastfeeding that helps. Huwag masyadong nag-antibiotics unless prescribed ng doktor. General health po, vitamin D. From sunlight po. Nakita din po nila yung mga hindi mababa ang vitamin D sa katawan, mas prone din po to symptoms of allergic rhinitis. Kita mo yan. Talagang yung araw napaka-importante. Takot po tayong lahat sa araw, di ba? Nagtatago Ayaw tayo. lumabas. Yes. O kaya, ang trabaho kasi ay sa gabi. So, hindi na sila naaarawan dahil yun yung panahon na sila natutulog. Marami pong Filipinos, mababa po ang vitamin D. Nakita Yes. nila kasi ayaw nating lumalabas. Grabe, kita mo, tropical country tayo. Yes, Mababa yung vitamin D natin. So, can supplements help? It can help, but it's only one factor nga po. Or yun nga, just a healthy lifestyle. Maybe mas lumalabas, be active, mga ganun that can help also. So, bilang ENT doc, anong maipapayo mo doon sa mga nagkakaroon ng allergic rhinitis?
Okay, so una-una po, alam ko, feeling nyo normal lang siya, sanay na ho kayo. Kung paminsan-minsan lang po ang simptomas, okay lang naman po humingi ng antihistamine sa botika or yung nakasanayan yung gamot. Pero kung araw-araw po yung simptomas at lalo na kung sobrang lumalala siya na affect na po yung work natin, yung concentration natin for studies or work, dapat po magpatingin na po sa doktor kasi meron pa pong iba pang gamot na pwedeng mabigay na pwedeng mas angkop sa kanila. Okay. Ano itong mga gamot na ito? Ito ba yung mga ini-spray, Doc? Or iniinom ba siya? Yes, meron po yung oral pa rin at meron po yung mga spray. Kasi po, minsan kapag araw-araw or majority of the week na po yung atake, dapat actually naka-maintenance na po. Hindi natin hihintayin na malala na, kundi yun nga, magkakaroon na ng complications. So, pag araw-araw po ang atake or almost every other day, mas magandang may maintenance. And yung nasal sprays po yung safe and effective po na maintenance. Kasi sa ilong lang po siya, hindi tayo matatakot na pupunta siya sa ibang Pinapasok part yun sa ng ilong, body. no? Yes po, spray po. And then yung steroid po siya, admittedly nakakatakot po na steroid. Pag sinabi steroid, kala mo, lalaki yung muscles mo doon. Yes, tataba ka, diba? So, yung pinaka-concern, baka tumaba yung mukha. No, but, yun po, direct sa nose, so effective. Tapos, hindi po siya pumupunta sa ibang parts ng body. So, walang tataba. Yes. Unless na kumain. Pero, sa spray, Yung steroid, po. hindi yan ang po. dahilan. Opo. So, diretso siya sa baga. Nose po. Nose Oh. lang po talaga yung effect Sa niya. nose lang. Yes, Okay. opo. So, nalilesen yung pamamaga at nalilesen din po yung pagka-sensitive ng ilong kapag araw-araw siyang ginagamit. Kaya effective din po siya as preventive, hindi lang as treatment. Preventive din po. Okay. At saka iwasan yung mga triggers. Paano mo Opo. malalaman kung ano yung trigger mo? Okay, very good question po, tita. Very important yan. So, ang common pong triggers or allergens, no, house dust mites, no, hindi lang alikabok, no, para yung maliliit na insekto sa mattress and pillows. Kaya Mga bed bugs. Yes, bed bugs. Kaya pagkagising pa lang, ayan na, may sipon na. So, hindi sila namamatay sa detergent. They die Pwede with raw heat. plansyahin. Pwede, pero kailangan talagang masigasig ka. Na-try ko yun. Kung hindi mo talagang tsinaga, Oo. wala din, no? Talaga? Bilad At saka sa kasi araw. baka nandun sa loob, kaloob-looban Opo, di naman Oo. po talaga. So, bilad sa araw, meron po yung mga vacuum daw na UV, ganyan, pero may specific UV po yun. So, kailangan Oo. mamimili sila May ganun. kung effective nga po talaga. Tapos yung vacuum, may HEPA filter. May ganun pa. Opo, kasi otherwise, pagka-vacuum mo, labas lang sa kabila, ayan, mas grabe po ang allergies. So, pasyente. So, okay. may ganon po. Or yung very classic lang po na ibilad talaga ang mga clothes, mattresses, pillows, bedding sa araw, no? So, totoo yung sinasabi ng mga matatanda, Yes, di ba? totoo po siya actually. Oo, naibilad sa araw. Kala naman nung iba, ano yun? Opo, totoo po. Tsaka mangangamoy araw tong ano ko, pillow ko, tsaka yung beddings ko. Yung pala nakakamatay yun talaga. Yes, may mga sprays din, pero ingat din po sa sprays. May iba po kasi toxic po, no? So, mamimili po nung talagang authentic po na anti-dust mite sprays at wag lang expose yung mga bata dun sa sprays. For mold, lalo na ngayon, tag-ulan, baha. So, ang marami molds, po. nakaka-allergy rin yan? Yes po, malakas po yan, lalo na Okay. humid environment such as sa Pilipinas. Mhm. So, yan, binaha, marami ang mga amag sa mga kisame, sa mga sulok-sulok. So, kailangan po nililinis po talaga. Yung mga bleach, ganyan, pwedeng linisin. Tapos, animal dander, unfortunately, hindi naman po lahat ng may allergic rhinitis. Sa pets, allergic. No, pero Huwag niyo kung- tatapon yung aso niyo. Tingnan niyo muna kung yun ba talaga may Oo. kasalanan. Kawawa naman tinanggal pero hindi pala yun ang may Oo. kasalanan. No? Pero kung mukhang talagang doon siya allergic, ideally, hindi po pinapapasok talaga doon sa bedroom or sa kwarto kung saan nandun yung pasyenteng may allergic rhinitis. So, best talaga is try to identify or observe ano yung lugar or sitwasyon na nagkakaroon ng simptomas and iwasan po yung mga triggers. Oo. Halaman, flowers, ganyan, pwede, di ba? Kasi may mold din po minsan sa okay. halaman po. Opo. Yung pollen, grass weeds, yun nga, depende po kasi sa plant. So, may ibang plants na okay lang, may iba hindi, pero titingnan nyo rin po yung soil kung may amag. So, yun po. Yung medyo, kailangan talagang yung may severe allergic rhinitis, medyo malinis po talaga sana yung paligid niya. Oo, kahit naman wala tayong allergic rhinitis, kailangan maglinis ng kapaligiran. Yes Lalo na ngayon na nagbabaha, di Yes ba? po. Hindi
pwedeng walis-walis lang, hindi pwedeng buhos-buhos lang. Yes. Kailangan i-bleach talaga para mamatay yung mga molds na yan. Pero oo. mag-mask din po pag gumagamit. Ay, oo nga pala. Ay, kasi yung iba, Dok, na aamoy nila yung fumes, no? Nung mga bleaching solutions o kung ano man, nakaka-allergic rhinitis din ba yun? Yung mga ganyan. Actually, to be specific po Oo. medically, more of parang irritant rhinitis. Iba naman po yun. Okay. Opo, mga irritants, chemicals, perfumes, detergents, hindi po talaga sila allergic rhinitis, pero toxic siya sa ilong. Kaya pwede rin po magkaroon ng mga sipon or pagbabara ng ilong pag-expose dito. Kaya mag-iingat po. Okay. Sabi mo, Dok, yung alikabok, di ba, pwedeng maging saniya ng allergic rhinitis. So, pwede ko sabihin sa asawa ko, hindi ako pwede magwalis. Kasi allergic ako. Sabihin po, mag-mask na lang po kayo. Ay, ganon. So, yung mask pala, pwede naman na Pwede makontrol naman po. din. Opo, at least ma-lessen po yung exposure po. Okay. Pero, syempre, ang pinaka-importante talaga, maggamot. Kung tuloy-tuloy po ang symptoms, yes. Mm-mm. Bakit, Dok? Kapag hindi ba nagamot, pinabayaan, may mangyayari bang masama sa iyo ron? Yes po, yung isa po yung napag-usapan natin, pwedeng infection, pag like naiiwan yung sipon sa loob, pwedeng magka-sinusitis po. Yung ibang nagkaka-sinusitis po, sandalian lang, may iba years. Tapos nagkakaroon pa ng what we call polyps, parang may bumubuong mga bukol sa loob na So, ilong. doon pala nagsimula yun? Pwedeng po. Yung sa iba. napabayaan na sipon? Opo, pwede po yung Okay. iba mag-develop ng sinusitis, polyps, at yung tenga din po, no? Dahil malapit po siya sa ilong, yung iba, dahil barado ilong, nagkaka-pressure din po sa tenga, at minsan infection sa tenga, or even nabubutas ang eardrum. Pwede Sa iba. mabingi. Pwede. Well, pagbutas po eardrum, hihina po talaga ang pandinig. Yes Okay. po. Mm-mm. Oo. Wala na bang reversal yon pag nabutas na yung eardrums mo? Pwede naman po naming operahan. Ah. pag recent lang po yung pagkabutas ng eardrum tapos walang infection, minsan nagko-close naman siya on its own. Okay. Pero kung sa mga may allergic rhinitis at palaging may sipon, yun, hindi nagsasara po. Mhm. Kaya again, yun din nga po, pwede siyang maging factor kung bakit hindi naghihilom yung mga problems sa tenga. Mhm. At yung bang allergic rhinitis, dala-dala mo na ba yan hanggang sa ikaw ay huling hininga? May allergic rhinitis ka pa rin. Well, may iba naman po na sabi nila kasi as we get older, minsan nag-change ang immunity natin. Okay. Opo. So hopefully for the better. Oo. Or yung iba, unfortunately, nawawala yung allergic rhinitis pero ibang klaseng rhinitis ang bumabalik. Meron din kasing rhinitis of aging. Ay, meron ganun. Meron din po iba pa ho yun. No, so, basta Pero ganun pa rin, sipon-sipon, ganyan. minsan more of yung sipon palikod at saka bara ng ilong. Di masyado yung pagka-atching sa harap. Ay, okay. Yeah, so kaya magandang mensahe din po yan na hindi pare-pareho necessarily ang rhinitis natin buong buhay. Mhm. No, pwedeng mag-iba, pwedeng mag-worsen, pwedeng umigi. But definitely pag nag-worsen po, patingin po kasi pwedeng iba na ho yung nararamdaman nila at that time. Pero yung rhinitis of aging, ganun din ang gamot. Corticosteroids din. Not necessarily po. Minsan, dry po kasi ang problem. So, wash, mga nasal wash, ganyan. Oh, okay. Minsan, baka hindi ako pang steroid spray sa kanila. So, depende talaga. So, dapat magpatingin Yes. sa ENT kasi para masilip po ang inyong mga ilong at malaman ano ba talaga ang problema at ano ang pwedeng solusyon dito. Yes, Yan. So, mamaya, yung mga iba pang mga problema sa ilong ang ating pag-uusapan sa pagbabalik po ng Botika ni Tita. Para sulit sa gastos at sa kalidad na katulad ng branded, kapag may reseta ang doktor, piliin ang Rhea Generics. Hindi po pare-pareho ang mga generics. Nakipag-partner ang Rhea Generics sa mga malalaking pharmaceutical company sa mundo para gumawa ng mga world-class na mga gamot sa parehong pasilidad at bansa kung saan din mismo ginagawa ang kanilang makilalang branded medicines. Kaya pareho ang bisa at kalidad pero sa abot kayang halaga. Ang Rhea Generics po ay gawa ng Pfizer, Viatris, Sanofi, GSK, Otsuka, Merck, Fresenius Kabi, AstraZeneca, OEP Philippines, Lundbeck at Boehringer Ingelheim. Magpakonsulta at kapag may reseta ang doktor, piliin ang Rhea Generics. Dalhin lang po ang mga reseta sa Mercury Drug. Rhea Generics, tunay na world-class ang kalidad sa abot kayang halaga. If symptoms persist, consult your doctor.
Botika ni Tita. Okay, balik po tayo dito sa Butika ni Tita. Siyempre, isa pong ENT ang kasama po natin, ear, nose, and throat doctor po siya. Si Dr. Maria Lourdes Enesilla. At pinag-uusapan po natin ang tungkol sa allergic rhinitis. At yung bang mga problema sa loob ng ilong, may kinalaman ba yan sa allergic rhinitis? Nagulat ako, yung palang polyp, nasal polyp, pwedeng dahil sa allergic rhinitis na hindi nagagamot. So, akala natin bigla na lang tumubo yung polyp na yun. Hindi po. Oo. Yun po. Ang nasal polyps po, dahil po sa tuloy-tuloy na pamamaga sa loob ng ilong. Okay. Na pwede dahil sa infection na hindi na-address o pwede nga po dun sa allergic rhinitis na hindi rin pong tinreat. So, tuloy-tuloy na mamaga, may lumobo na po na polyp. At nagbara na rin ang sinuses. Pwede po mangyari po yun. So, anong gagawin mo dun sa nasal polyp, Doc? Papa-opera ba kagad yun? Well, usually nagtatry muna kami ng medical therapy, gamot muna, no? Pag maliit pa po kasi yung polyp, minsan nakukuha po siya sa mga steroid nasal spray pa rin po, no? Steroid pa rin ang gamot. Okay. Minsan magbibigay kami ng oral, short period kasi may side effects po ang oral na steroids. Tapos magtutuloy po kami ng nasal steroids po, no? Na kahit 1 buwan, 3 buwan po. Para makita kung liliit po siya. Pag lumiit, okay. Baka kailangan lang mag-maintain ng nasal steroid. So, ma-address na yun both the allergic rhinitis and the sinusitis. Pero pag masyado nga pong late na hong pumunta sa amin, malaki na po, yung sumisilip na po sa ilong yung polyp, meron pong ganon, then kailangan na usually ng surgery po nun. At mareresolba na yung problema nila sa pagsisipon? Well, kung ang cause ng polyp nila is dahil sa allergic rhinitis, hindi po yun nawawala sa surgery. Kasi nga, dahil sa immunity So, parang po tinanggal yun. mo lang yung bara. Opo. Oo. Pero at least, ngayon, mas magpapasok na po yung mga sprays. Pag tinanggal namin yung bara, binuksan yung sinuses, mas makakapasok na po yung steroid spray para i-control din po yung allergic rhinitis nila. Okay. So, ngayon, ito ba'y babalik pa uli, itong nasal polyp? Bumabalik po kung hindi po kontrolado yung nagkakos sa kanya to begin with. So, kung allergic rhinitis ang cause doon sa pasyenteng yun at hindi niya kinontrol, pwede pong bumalik. Okay. Dok, totoo ba na yung mahilig daw mga likot ng ilong? Yan daw ay nagiging dahilan din ng nasal polyp. Hindi naman po. Pero, syempre, kung nagsusugat-sugat, no, baka may ibang mga complications like scarring, magpeklat sa loob, mag-sinusitis. Hindi rin naman dapat kinakalikot po masyado sa loob ng ilong. Oo nga. Tapos yung pagdedry naman ng ilong, Dok. Kasi kung yung iba, yung nga, nagsisipon, yung iba naman sabi nila, parang pagising nila, ang dry ng kanilang ilong. Ano ang dahilan naman yan? Ang common yan po, masyadong malamig ang aircon. Kadalasan, no, tayo gustong-gusto nating malamig na malamig. Siyempre, sarap matulog sa aircon. Di ba po? Minsan nagtataka po yung mga foreigners sa atin, mas mahilig tayo ng malamig na aircon. Sila kaysa sa naman, kanila. hilig nila magpa-araw. Yes, baliktad, diba? Problema po sa aircon po is what we call cold dry air. Dry po siya. So, pati yung ilong po, syempre doon dumadaan yung hangin, nadadry din po. Tapos pwede pong mag-bleed pa nga yun. Oo nga. Dumudugo po. So, pag ganun po, ideally po actually ang temperature is more than 20%. 20 degrees Celsius po. So, wag mo ilagay sa 16. Hindi po, opo. Gusto mo Antarctic eh. Opo. Tapos yung humidity po, sabi nila dapat nga wala tayong problema sa dryness kasi humid environment po tayo. Pero kung palagi po tayo nasa aircon na ang humidity po, yung percent ng moisture sa air is 50% lang or less, magdadry po talaga. So ideally above 50% po. Kung may humidifier, nakakatulong ba yan, Do? O pampaano lang yan? Pampadagdag gastos? Well, kung mahilig po kayo ng aircon, makakatulong po siya. Pero, medyo complicated po kasi magandang humid, pero hindi rin magandang sobrang humid. Kasi amag naman po ang kalaban. Ayan na naman si allergic rhinitis ang Yes. papasok. Opo, kaya yung mga allergic rhinitis patients ko po nako-confuse. Ano ba talaga, Doc? Humid, not humid. Kitna. Parang in medicine naman, in health, avoid extremes, diba? Yung kalagitnaan. So,
not too dry, pero hindi rin po sobrang humid. So sabi mo nga, Doc, ang aircon mo dapat above 20 Above degrees. 20. Tapos kung may humidifier ka, meron bang oras lang na dapat na nakabukas yan? Meron po usually yung nagme-measure ng Mm. humidity sa air. Ah, okay. Opo, so mga 60, 70, wag lalampas ng 80%. Oh, Yung okay. humidity. Oo. Ayun. Pero pag ba may allergic rhinitis ka, abnormal na ba ang iyong buhay? Hindi ka na, kasi ang daming bawal eh. Oo. Well, iba-iba ho kasi ang ang level ng Mhm. allergic rhinitis. May iba ho talaga na once a year lang po inaatake. Mhm. May iba araw-araw. So, iba-iba naman po siya. Again, kung try niyong pansinin lang kung ano yung trigger, iwasan niyo po. Then, pwedeng normal life. Mayroon pong Mhm. mga nagsiswimming, nagsisports. Okay lang naman po, no? Again, depende ho kasi yung severity. At that time. Mhm. Okay. Teka, yung nga palang nasal polyp, kasi parang nagbubukol yan, di ba, Doc? Pwede raw ba maging cancer yun? Hindi naman po. Kung Mm. polyp ho talaga siya, hindi naman siya nagtatransform into Mhm. cancer. Pero mabuti, Hindi katulad ng polyp dun sa ating bituka, sa colon. hindi naman po Oo. nagtatransform po. Opo. Okay. Pero mabuti pong biniring up nyo na usually po ang polyps kasi both Mhm. both sides po ng ilong. Kasi Mhm. pareho namang nag-rhinitis. Kung parang may bukol ho kayo na parang sa isang side lang, lalo na kung madalas tumudugo, yun po yung baka hindi lang po siya polyp. Mm. Baka ibang klaseng bukol na po siya. Mhm. So yun, magandang pumunta agad sa doktor po for that para ma-check. Mhm. So basta't huwag i-dismiss kung ano man yung ating mga nararamdaman, di Yes. ba? Yung mga simptomas, huwag nating baliwalain. Sabi mo nga, Doc, yan, yung pag-atching, o kaya yung tumutuloy yung sipon mo na nagkakaroon na ng kulay. Baka infection na yan. O kaya doon na lumalabas sa tenga. Di ba? Opo, yes. May treatment naman eh. Huwag Yes. nating papabayaan. Pero hindi lang to sa bata, no, Doc? Kahit matanda na, pwede. Ay, opo, Mm-mm. opo. Yes, lalo na mahilig mag-swim, mag-dive, mga Mm-mm. pwede po pa rin mabutas ang eardrum at tinatawag nating luga. Mhm. Pwede pa rin yung kahit hindi sa mas matatanda po. So, kahit wala ka allergic rhinitis, kung kanyari ganyan yung activities mo, pwede kang magka-otitis media? Ganun ba, Doc, ang ibig mong sabihin? Pwede lalo na kung barado po ang ilong or may sipon at the time na Mm. activities po. Yes. Okay. Yung iba, susuob o yung hot water na merong saline. Opo. Oo. Okay daw ba yung ganon, yung saline solution? Yes, actually Oo. I'm a big advocate po ng mga saline seawater solutions, no. Yung suob po, yung steam, pwede naman po 'yon. Ingat lang po lalo na sa mga bata kasi pwedeng yes, marami pong incidents ng burns po. Actually, pwede naman po kasi yung rinse lang po talaga na hindi na yung steam, no, yung wash na salt water. Meron po yung commercially available, mabibili na po na nakamix. Pwede rin po mag-premix sa bahay, pero may eksaktong concentration ng salt po dapat yon. Pag sobra or kulang, pwedeng mas makasama sa ilong. Ay, ganon. Opo, eksakto dapat yon. So, 250 ml po ng clean water, drinking water po. Mhm. Tapos, 1/2 teaspoon ng non-iodized salt. Kailangan wala pong iodine kasi toxic yun sa ilong. Mhm. So, non-iodized salt, tapos a pinch of baking soda po. Mhm. Yun. Tapos yung gagamitin po agad, hindi po siya iso-store. Hindi, Oo. magkakaamag na naman po. Allergic rhinitis? Pasok! Opo. So, yun po. Pwede namang homemade, pero may eksaktong recommendation po yun. Ayan. So mamaya, Doc, payuhan mo kami kung paano natin maiwasan itong problema sa ating ilong na dulot po ng allergic rhinitis sa pagbabalik po yan ng Butika ni Tita. Okay, balik po tayo dito sa Butika ni Tita. Kasama pa rin po natin mula po sa Philippine Society of Otolaryngology, Head and Neck Surgery, member po ng Philippine Academy of Rhinology at ng American Rhinologic Society, Dr. Maria Lourdes Enesilia. Doc, payuhan mo naman kami para maalagaan namin ang aming mga ilong. At saka kapag ba ang aming ilong ay aming palaging kinakalikot, ay yan pa ay nagkakaroon ng allergic rhinitis.
Okay. So, ideally po, wag po masyadong agresibo po sa paglinis po sa ilong. No? Ang mga Pinoy po gustong malinis ang katawan. Lahat pinapasukan ng Oo. kung ano. Nilalagay. Tenga, ilong. Hindi po, may sariling, what we call self-cleaning mechanism po yung mga sa tenga natin sa ilong. So, gentle lang po tayo. No? Pero pwedeng tanggalin yung dumi dun sa loob. Opo, pwede naman po pag nasa Oo. may bandang labas lang. Mm. Pero wag pong sungkutin sa loob ng kung ano-ano, like cotton buds, hindi po dapat pinapasok sa loob. Kung parang may sipon na ayaw lumabas, pwede tayong gumamit ng mga salt water spray, ganyan, para konting spray, konting singa. Or kahit sa paghilamos, hilamos ng konti, singa po. Tapos ang punas-punas lang po sa labas. Wag masyadong malalim. Saka wag yung iba, iniikot-ikot pa yung tissue Yung po bim, sa loob. tsaka yung bimpo. Opo, baka maiwan po yung tissue sa loob. Wag na lang po. Oo. So, ano pa ang iyong maipapayo, Doc, para maiwasan itong allergic rhinitis? Okay. Kung may allergic rhinitis po kayo, try to observe po kung saang sitwasyon or environment po na nagkakaroon ng simptomas at medyo linisin po yung lugar na yon, nandun po yung allergen nyo po. Try nyong bawasan po yung allergen exposure para wala na po kayong simptomas. Pwede rin po pag paminsan-minsan lang ang atake, mag-take tayo ng mga over-the-counter antihistamine, pwede naman po. No, pero kung araw-araw po ang simptomas or hindi completely nawawala po ang simptomas kahit sa anti-allergy na gamot or mga over-the-counter na gamot, magpatingin na po sa doktor. Kasi baka iba na po yung problem at baka kailangan po ng ibang gamot po para mas makontrol po ang symptoms. Huwag nating hintayin na magkaroon ng complications. Oo. At syempre, puntahan nyo ang inyong favorite ENT, si Dr. Enecilia, Dr. Lourdes Enecilia. Saan ka matatagpuan, Doc? I'm practicing po sa St. Luke's Medical Center, Global City. Meron din po sa Medical Center Taguig at meron din po sa Asian Hospital and Medical Center. Okay. Pero Doc, may FB ka ba? Pwede ba silang pumunta sa FB mo at tingnan kung saan ka nagpupunta? Medyo private po. Private Pagdating pala. sa FB, shy po, shy. Pero basta pumunta na lang kayo doon sa mga ospital o kontakin nyo po ron para malaman nyo ang schedule ni Dr. Enecilia. Ayan, Dr. Maria Lourdes Enecilia, ENT. Thank you so much, Doc. Thank you Dami very namin much, natutunan. Oo. Babaunin natin yan, ha? At syempre, mga kaibigan, kami po ay nagpapasalamat po ng lubos, syempre, sa ating mga kaibigan sa Glenmark Philippines, sa patient support program po nila. At sa pagtatapos po ng selebrasyon nitong National Allergy Day, nito pong July 8, nawa po yung madagdagan ang ating kaalaman tungkol po sa mga allergies at kung paano ito may iwasan at mapapakalma. Ang tamang kaalaman at maagap na aksyon po ay mahalaga upang manatili po tayong malusog at masaya kasi hindi tayo hinaching-aching-aching, di ba? At saka sa suporta po ng Glenmark, tandaan nating lahat na hindi po tayo nag-iisa sa laban kontra allergy. Marami pong mga solusyon at gamot na makakatulong sa atin. Huwag pong mag-atubili na magpatingin sa mga eksperto at magtanong sa inyong mga paboritong butika. Kaya maraming salamat muli, Doc. Thank you po. Doc Lourdes Enecilia, thank you so much. At syempre sa ating mga kaibigan po sa Glenmark Philippines, andyan sina Alex, si Mads, thank you so much sa inyo. Cristel, thank you. At sa lahat po ng ating mga kasamahan dito po sa DWIZ, sina Attorney Ton, ang ating executive producer, at gayon din po si Nino Noval, James Eden, si John Lloyd, at sa ating mga kaibigan po sa engineering, sa News Center, sa technical. Salamat sa inyong pagsuporta po sa atin. At para sa tama ang reseta, dito lang po sa Butika ni Tita. I am your Tita Maru Pahati Sarne. Bye! Sino ba ang hindi pumunta ng butika sa atin? Lahat naman yata tayo nakarating na o kaya natulungan na ng butika para sa mga hinahanap nating gamot o kaya mga bagay na pwedeng makuha sa butika. Narito na ang programang tutulong sa'yo sa atin para magabayan tayo, para tama ang serbisyo at produktong makukuha mo.
ang Botika ni Tita. Kasama si Tita Maru Pahati Sarne. Kaagapay ang mga ekspertong magbibigay gabay sa mga gamot, supplement o kaya kahit na anong produktong pwedeng mabili sa loob ng butika. Kinig na sa DWIZ Manila, DWIZ News FM nationwide at panoorin sa Aliw 23, DWIZ Facebook at YouTube. Magpagaling at magpa-healthy kasama ang Botika ni Tita.